Yan, ang ating mga toys and candies. Ayan, dapat kanina pa to. Ngayon lang ulit. Hindi na ako nakapag-vlog kila Ate Lourdes. Ang ganda ng setup ngayon ng tindahan nila Ate Lourdes. Diniliver na lang nila guys. Kaya yung laruan yung naiuwi namin. Dapat yung laruan sa second trip. Eh, deliver na lang doon. Akin ba to lahat? Oo, sa lahat. Okay. Yeah. Hey! Bidag-bidag lorry. Dumating din. Ayan guys, so ganyan karami. Ayun na, naipasok na iba doon. Worth ano yan? Worth almost 40,000. Yeah. Ngayon guys, padating naman yung dito namin. Tsaka ano namin. Naku po, ay Diyos ko Lord, di na namin alam. Wala kaming asukal eh, oh. Anong hinihintay na namin. Di na asukal, wala si Mot. Oh, di ba? Tataob na namin, te. Tataob na namin. Yan lang hinihintay namin. Ay, halos 200 yata, mahigit yata yun. O 200 na ano. Na 200 o 180. Parang gano'n, nasa gano'n yung asukal. Ayan. Pick mo, Jay. Mampwit ni Jay Jay. Oh, ayan guys, oh. Tayo dyan kadami. Hindi na. Ayan. Nakatapos na kami sa toys. Toys. Meron pa kaming kahon doon na hindi na kinaya. Ayan na, nakapag-display na ulit. Ayan, puno yan. Dito sa ilalim. Worth ano yan eh. Worth 24, almost 25,000. So, marami pa kaming kulang talaga guys. Naghihintay kami ng ano ni Ate EKC, ni Ate B. Dahil marami kaming, may orders din kami. So, kaya gusto ko na mabuksan to kasi tingnan nyo, nahihirapan kami na dapat sana doon sa kabila inaayos namin. Puro display lang dito. So, ayan. Kailangan namin mag-display. So, ang dami din nating ano yan? Hydis. Sa nakikendi natin kinuha yan kasi nga, mabili yan. At matagal ang buhay ng Hydis Hopia. Hindi kami nanimukha ni Jay. Magalit ka sa mundo. Walang asukal. Parang ano, simot sarap sa asukal. At dumating na rin ang ating Nestle na worth 17,000 mahigit. Kaya lang ay na-display na ni Jay at nailagay na ang iba. Yan. Asan na na-display na iba? Ito is isang box ng ano to. Mga bear brand nailagay na. Pinurse in, first out mo. Isang box ng Bonamil maliit. Ayan, ganyan-ganyan lang. 17,000 mahigit. O, wala pa kasi hinintay pa natin ng EKC. Rar! Oh, di ba walang laman? Taray. Ayan guys, so pag-usapan natin ang naging ganap ko today sa aking journey ng pagkakaroon ng checking account. So, bilang negosyante at bilang nagle-level up na negosyante, so isa sa mga gamit na gamit at nagagamit talaga natin ay ang magkaroon tayo ng checkbook or cheque or checking account para makapag-issue tayo ng cheque na mabayaran natin ang ating mga ahente na tumatanggap ay cheque lang at naka-terms tayo. So, ibig sabihin, mag-i-issue tayo ng mga post-dated check para mabayaran natin yung ating mga items na pinadaan nila sa terms, no? Kung baga ba ay consignment. Now, may mga ahente kasi ako talaga na as much as possible talaga, ang gusto nila, lalo na kung lumalaki na yung purchases mo, mas gusto nila talaga, cheque ang kanilang nakukolekta sa'yo compare sa cash. So, yun na rin para sa kanilang safety and security. And at the same time, in my part as a business person, as negosyante, yung safety and security din, na hindi ako masyadong nag-iipon ng cash dito sa atin sa tindahan, no? So, last year pa talaga, actually matagal na, pinag-uusapan namin to ng best friend ko, na dapat meron akong cheque. However, there are some requirements na kailangan mong ma-achieve before ka makapasa to have a checking account. Iba po ang savings at iba po ang checking account. So, syempre dahil ako ay isang BDO client at matagal na rin ako sa BDO. So, sometime last year, nag-inquire na ako kay BDO. Early last year, nag-inquire na ako kay BDO. However, doon ako nag-inquire sa isang branch na kung saan mas mabilis kong na-access compare doon sa branch na kung saan na-open ang account ko. It is because hindi hassle dito sa malapit na branch sa akin. Kasi nga, hindi masyadong queuing ang tao and mas mabilis. May shortcut kasi pagpupunta doon. So, pumupunta ako sa Pulong Buhangin, Santa Maria. Pero, Santa Maria din ang aking account na nakarecord, Walter Mart branch ng Santa Maria. So yun nga, minsan nung nagtatransaction ako doon, nagtanong ako, sabi ko, paano po ba magkaroon ako ng checking account? Kasi kailangan ko po. So tinatanong nila if saan mo gagamitin, if it's for personal or if it's for business. So may mga designated requirements sa parehas na account. Pero syempre, isa lang ang pipiliin mo doon. So sa personal account, either gagamitin mo lang siya, tulad halimbawa, ako. Kasi din, ang iniisip ko noon, yung Lumina, ay baka manghingi na ng cheque at checking account na ako, mag-i-issue na lang ako ng cheque, no, post-dated check.
para sa aking payment, sa aking mortgage, sa property ko sa Lumina. So, yun yung isa sa mga kinukonsider ko, aside from, para yon ang gamitin ko sa aking negosyo. Pero magkaiba pala dapat ang kanilang, dapat, kumbaga ba kung talagang saan mo most gagamitin, yun ang i-apply mo. So, most likely, doon ako papalo sa proprietor, no? Sa proprietor na purpose why I'm availing or why I'm applying for checking account. So, another requirements of that, pag personal kasi kay BDO, you must at least deposit, si Daddy Park, you must at least deposit 30K, no? For opening the checking account. Pag naman po proprietor, for business mo, ang purpose mo, 50,000. But, hindi lang iyon. Kahit may pang-deposit ka na makirami-rami para maka-open ka lang to have that checking account, tinitingnan din nila ang iyong account. Kailangan ikaw ay may account din sa kanila. So, ang account mo dapat ay 6 months onwards old. No? Dapat, kliyente ka na nila 6 months pataas. And, kung ano yung desired mo, it's either personal checking account or business checking account, dapat yung kanilang desired na amount, yung nasa account mo na personal na savings account, dapat yun ay hindi bumababa within 6 months. So, ibig sabihin, re-reviewin yon. So, kung 6 months from halimbawa ngayon, pababa, no? Kung within 6 months ay meron kang na-maintain na amount na papasa sa kanila. No? So, kung sa personal, kailangan hindi bumababa sa 30,000 yung amount ng nasa savings account mo for last 6 months. Kung naman business ang ina-applyan mo for business purpose, dapat hindi bababa sa 50,000 for the last 6 months. No? So, hindi pala po pwede yung dahil meron kang pang open ngayon, kahit mas malaki pa sa hinihingi nila, hindi ka basta-basta maa-aprobahan. Kasi yun ang tinitingnan nila. So, hindi lang iyon. So, nagpunta ako ngayon sa BDO. Nagpunta ako today. So, research na ako. Hindi sa akin in-explain kasi dati, nung other branch na pinupuntahan ko, na ganun pala ang kailangan. So, dapat pala sana, ginawa ko ganun. Kasi po, itong account ko ng BDO, ginagamit ko po lang yan para po makareceive ng remittance galing kay YouTube. Diyan po pumapasok ang aking revenue kay YouTube. And kung meron pa akong gusto lang itago, dyan po. So, maintaining balance lang po ang ginaano ko dyan. So, pagka may gusto din akong savings, savings din ako. Now, kanina, punta ako. Sinamahan pa ako ng daddy, punta ako. Nagdala na ako ng mga business permits, photocopy ko. Ready na nga ako at may dala na akong pera. Ngayon, eto ang naging siste. Pagdating doon, ang aking transaction ay may babayaran ako, babayad ako Lumina, and then magde-deposit ako, and then mag-a-apply nga ako ng checking account. So, nauna yung pagpunta doon sa information. Bago natawag ako doon sa number sa information, even sa isang ticket lang yung aking transaction. Tapos, sabi sa akin, tiningnan yung aking ticket, yung aking number. Sabi niya, ma'am, mag-deposit po muna kayo. Sabi niya, ano po ba mamangano niyo po? Mag-open po ako ng checking account. Tapos sabi niya, sige, mag-deposit po muna kayo. Sabi nga nun, deposit daw muna ako. Tapos, nag-deposit na ako. Bumalik ako sa kanya. Dahil sabi niya, balik daw ako agad. Bumalik ako sa kanya. Saka biglang sinabi, guys, na hindi ako po pwedeng makapag-open. The reason is, yun nga, hindi ko na-maintain yung required na kailangan for the last 6 months na pera ko sa bangko. At tiningnan din nila kung paano gumalaw yung aking bank accounts. So, hindi daw nakapasa. Sabi ko, ang dami-dami ko nang paggalaw dyan eh. Ang dami-dami nang transaction yan eh. So, parang, di ba, for the last how many years? So, hindi ako nakapasa dahil doon. Sabi ko, Sabi ko, kumpleto naman ako ng requirements. May business ako, hanggang BIR, ganyan, Daddy Park. So, kumbaga pa parang, what is the reason para napakahigpit. Sabi ko, grabe, akala ko BDO find ways, no? Yung pala, BDO find waste time. Na-waste lang yung time ko talaga. At hinayaan pa muna akong mag-deposit bago pa sabihing reject ako. Kasi di ba, chinek naman nila eh. Tapos, sige mag-deposit po muna kayo. Sabing ganon. Nakaka-irita, di ba? Hinayaan ka munang mag-deposit. So, napaka-hassle. But, sa madalit sabi, hindi ako pumasa, ni-reject nila ako. So, prior to that,
nag-ano na ako, nag-search na ako na just in case na ma-reject. Pero I'm not expecting na ma-reject ako sa totoo lang. Dahil hindi ko naman akalain na kung siguro sana nalaman ko yung required pagdating doon sa pagme-maintain ng pera sa account ko, edi sana ginawa ko na, no? Last year pa, para masiguradong ako ay magkakaroon ng video checking account. Now, nainis ako doon sa branch na pinuntahan ko kasi hindi masyadong inelaborate sa akin ang requirements, no? Na yun pala yung isa sa pinakamatindi ding requirements. Bukod doon sa may mga business permits pa ako, mga kung ano-ano pa na legal documents. So, sa madalit sabi, reject. Ay, inis na inis ako, guys. Kasi napunta ang kalahating milyon doon. Charot lang. Napunta ang pera doon lang. Kailangan ko mag-open ng checking account. Kasi nga, para sa aking mga, dahil para sa ating negosyo. So, dumating doon sa punto na, nang kagabi kasi, nag-research na ako na may mga bangko na kahit wala kang bank account sa kanila, kahit wala kang account sa kanila, they are allowing you to open an account and to give you or to approve you for checking account. Ganun sila ka-generous. So, ang isa sa naisip ko ay itatry ko ang RCBC or China Bank or BPI. But, I also have an account to Bank of Commerce. So, sa Bank of Commerce, kaya po ako nagkaroon yan ng bank account dyan. It is because sa Bank of Commerce din, ako nagbabayad ng mortgage ko na auto-debit kasi sila din po ang may-ari ng nabili kong property dito sa Williben. Kung mapapansin nyo sa mga dati kong vlogs, yung kaharap ng aking inuupahan, yan po ay na-avail ko. At yan po ay payable for 2 years at nakakahalos 1 year na ako. So, malapit ko na siyang matapos. So, naka-auto-debit po. Kaya naka-auto-debit siya sa account ko, kaya po ako nag-open ng account doon. Ang purpose lang ng account na yun is for that. At kung may sumusobra man po akong konting pera, doon ko na lang din pinapasok. No? Halimbawa po kasi, nasa 8,000 mahigit yung aking binabayaran, magde-deposit ako minsan ng 9,000, 10,000. So, yung mga over doon, hinahayaan ko na siya na savings ko. Now, sabi ng daddy sa akin, bakit ka pa pupunta sa iba? Hayan lang si Bank of Commerce. Tapat lang po kasi siya ni Walter Mart. Kasi, nagpunta nga ako kanina sa Walter Mart kasi nahandun nga yung branch ko ng aking BDO account. Sabi niya, pare-parehas lang naman yan cheque. Pare-parehas lang naman din ang purpose niyan. So, bakit pupunta ka pa ng RCBC or kung saan-saan, wala ka namang account doon. So, more or less, mas maaprubahan ako kung saan meron akong account. So, try mo. Katapat lang siya. So, tawid kalsada lang ako. Hindi ko na inano si Daddy Park. So, hindi ko na sinama si Daddy Park kasi sabi niya, mag-stay na lang daw siya sa mall or mag-stay na lang siya doon sa mag-stay na lang siya sa sasakyan. So, ako nagpunta. So, bit-bit ang napakataas na pananalig na sana ay makapag-open ako ng checking account. So, punta ako doon. Sabi ko, ma'am, mag-open po ako ng checking account. Actually, iniisip ko, makikilala ako nung nag-assist sa aking una kasi siya yung nag-assist sa akin ng mga requirements ko na nire-relay sa main nung ako ay nag-avail ng aking property. At nag-open din ng account. Hindi niya ako natandaan kasi sa tagal ko ba naman na hindi pumupunta doon dahil si Daddy Park na lang minsan pinapupunta ko doon, pinapadeposito ko ng pera kapag maglalagay ako ng pondo. So, may savings account ako sa kanila. So, punta ako doon. Tapos tinanong niya, ma'am, meron po ba kayong mga requirements? Tulad po na, ano po muna ang inyong i-apply? For personal po ba or for business? Sabi ko po, kung alin po ang applicable sa akin. Sabi niya, saan niyo po ba talaga gagamitin? Sabi ko, more of business po. Business po ang i-open natin. However, meron pong requirements. Hindi nila sinabi ang requirements na kung magkano ang account mo. Yung katulad nung style nung video na kailangan na maintain mo to ng ganito, ganyan. Hindi nila yon pinukusan. Ang pinukusan nila is kung gaano na ako katagal nilang kliyente at yung aking ipapasa ng mga hinihingi nilang dokumento tulad ng mga business permits. Importante po sa kanila ang DTI. So, mayor, meron din ako and kahit hindi nila hinihingi yung sa BIR ko, ibinigay ko pa rin. Para nang sa ganun ay legit na legit. At ID. However, ang sabi sa akin, meron po ba kayong certification ni DTI? Sabi ko, ayan po yung DTI ko hindi po ba uubra yan? Yan na nga po yun. Ma'am, meron po ba kayong original? Sabi ko, wala po kasi galing po ako kay BDO, na-reject niya po ako doon. So, inisip ko po, may bank account naman ako sa inyo na lang ako mag-apply. Sabi niya, ma'am, kasi po, yung requirements niyo po kasi, gusto po namin makita yung original. Sabi ko, kasi, parehas lang naman po iyan dahil photocopy po iyan.
Sabi niya, ma'am kasi ang dapat po, kami ang mag-Xerox daw. Sila daw magpo-photocopy. Sabi ko, ma'am, hindi po ako nagdadala ng original at pinapayagan ko po kung sino ang mag-photocopy ng aking mga legal na dokumento. Kasi po, ayoko po nung, baka po mamaya, in-scan nyo, i-ano nyo, ganyan-ganyan. Sabi naman nila, meron naman silang data privacy policy. Eh sabi ko po, dahil nga po sa iyon po ang aking panuntunan, kaya po talagang hindi naman ako nagdala ng original. Pwede po bang to be follow up na lang po iyan na ipakita ko sa inyo para po ma-compare nyo? Or pwede ko po namang i-email, pwede ko naman pong i-send. Sabi niya, okay, sige, ganito. Yung DTI mo, patingin nga. Sabi niya, ito ba ay, kumbaga ba, may certification ba ako? May resibo ba ako nito? Ganyan, ganyan. Sabi ko, ma'am, di ko po kasi dala. Sabi niya, kasi importante daw sa kanilang ma-check yung registered business name. So, sabi nila, may paraan. Ang paraan is, i-check nila online. So, kung papayagan ba nila na magre-request sila online ng aking DTI. So, sabi ko, sige po, kung iyon ang makakabuti. At kung iyon po ang gusto nyo, wala pong problema. May bayad daw kasi 80 pesos. Okay lang ba? Willing daw ba akong bayaran? Sabi ko, sige po, wala pong problema. Bayaran po natin. Kung para po pumayag na po kayo sa kung ano lang ang may dala ako ngayon. At iyan pong kukuha natin online. O de, yun. Doon ko nalaman na meron akong kapangalan sa Pilipinas na Kauri Sari-Sari Store. Pero siya, national ang sakop niya. Ako po, ang sakop ko, municipal. Kasi dati, barangay lang ako. Eh, nung mag-renew po ako ng, mag-update po ako ng information ko, dahil nga po, ililipat ko na yung address, inayos nila. Ang ginawa na nilang municipal. Ibig sabihin, kahit saan ako dito sa buong Pandi, magtinda, legit ang aking DTI. So, yun, doon ko nalaman na meron akong as in kaparehas ng store name, ng business name. So, but nakita naman kasi din nila na legit at ako ang may-ari at kung kailan mag-expired. So, sa 2028 pa kasi mag-expired. So, na-request nila to through online at ako na ang nag-shoulder ng bayad. So, may copy sila at may copy din ako. So, kaya yan, sabi nila, ma'am, sa'yo na yung isa para every time na may gagamitin mo sa ibang bagay na mga legal purposes, ayan, meron ka na rin copy. Kasi importante yan. Ito daw talaga yung gusto nila. Okay, sige ka ako, no worries. Tapos, tiningnan din nila yung iba kong IDs. Ang tangi lamang na print out nila ay yung aking ID na isa na passport. So, sa madalit sabi, pumayag na sila, inayos nila. Tapos sabi nga nila, maya-maya pinapaalala sa akin ng marketing na, ma'am, lagi nyo pong tatandaan ha, wag na wag po kayong magba-bounce check. Wag na wag nyong hahayaang matalbogan kayo ng cheque. Tumalbog ang cheque. Kasi po, 3 beses po na magkaroon ng bounce check, kayo po ay mababan na. Hindi na po kayo makakapag-open ng checking account sa kahit saang bangko. Dahil maaano na po yan sa lahat ng bangko. Mare-record. So, kaya po napaka-importante ang responsibilidad at obligation as a checking account holder or owner. Parang ganun. So, lagi nila akong pinapaalalanan. Sabi ko, sige po ma'am, no worries po. Sabi niya, tandaan kapag mag-i-issue ng cheque, tandaan kung kailan nila ipapasok ang cheque sa ibang bangko at para mapondohan mo bago dumating yung date na yon. Na ang schedule, lagi kong tatandaan nang hindi ako makakalimot na mapondohan. No? They advising also na kung talagang may pera rin lang naman ay pondohan na ng malaki para hindi ako mapupunta sa tight situation or naghahabol, nangangarag na meron palang inisyu akong cheque tapos papasok na yung cheque ko ng kung sino man ang inisyuhan ko ay para hindi tumalbog. So yun, sabi ko, opo ma'am, opo ma'am. Kasi daw pala, ang checking account guys is, yun nga, iba ang iba ang dating niyan kapag nagkaroon ka ng palya dyan. Yung kumbaga ba nagkaroon ka ng bounce check 3 times, imagine, iba na yung record mo. So parang para kasing ganito yan, parang ng economic sabotage ka, parang ganun. So kaya dapat pag-ingatan. So sa madalit sabi, kahit medyo matagal kasi ang dami ko pa mga pinirmahan at sinagutan, finally na-issuehan na ako ng cheque. So, ito yung pinaka-napaka-masarap yan. So, ang akin pong checking account ay passbook with checkbook. So, ito po ay binayaran natin, 250 po. Hindi po to libre. 250 po ito. No? At ako po, bilang bago pa lang na checking account, ay dapat 1 booklet lang ako per month allowed.
ang dami naman pages to, 50 pieces po ito. So, naalala ko nung nag-OJT ako sa Rural Bank of Pandi, way back when I was in college, nung ako ay nag-OJT sa pag-aari din ng, kung sino may-ari ng school namin, sila din yung may-ari ng Rural Bank of Pandi. Nag-OJT ako doon, sa isang branch, sa isang barangay, na ano rin ako nito, nag-aayos din ako nito kasi may mga kliyente kami na nagre-request ng ganito, bumibili ng ganito dahil nauubusan sila, yung mga negosyante. No, ayan. So, finally, meron na. So, ako po ay merong savings account at meron din po akong checking account. So, yung apps po nila ay available sa Play Store, kaya pwede ko pong i-download para po ma-monitor ko ang mga nagiging transaction history ko sa aking checking account at sa aking savings account. So, yun yung napakasarap doon, yun napakaganda, no? So, pwede din po akong magpondo, mag-bank transfer para po mapondohan ko ang mga accounts na to through GCash, through my bank account ng kahit BDO galing, ganyan. So, mas maganda na yun kasi 'di ba, kaysa naman pumunta pa ako at mag-over the counter ako, pagod yung oras, 'di ba? Ganyan. So, may GCash naman, may mga paraan naman para makapag-online banking, ganyan. So, eto, napakaganda niya. So, kagandahan pa sa kanila, ang mura ng kanilang, imagine 25,000 lang, business checking account na ang ma-open mo. Finally, no, nakakatuwa. Tapos, eto pa, binigyan din nila ako ng ATM. But, after 2 weeks pa, makukuha ko yung ATM, magiging available. And then, sabi din sa akin, kung ako daw, sabi nung marketing, di ba, sabi mo, nabanggit mo may BIR ka, heto dito sa requirements mo may BIR ka. Pwede bang dalahan mo kami ng ITR? Dalan mo ka ng ITR kasi, i-issuehan kita ng credit card. Sabi sa akin, gano'n. Di ba, bongga? So, kaya naman, nadoble pa ang labas ko ng pera dahil hindi ko naman na-withdraw yung perang ipinasok ko kay BDO. Nakakainis, di ba? Double hassle. So, ibig sabihin, yung cash na hawak ko, imbis na hawak ko yun dahil may paggagamitan ako, pinasok ko muna dito sa checking account kasi nga, nagmamadali ako guys dahil pipick up nga kami nung diniliver kanina na sana, supposedly, na kay Ate Lourdes. Si Ate Lourdes, walang boy. Kaya sabi niya, Mami, di-deliver na lang namin. So, ang ginawa namin, yung mga toys ang aming binitbit. Kasi dapat second trip ni Daddy ang mga toys. Ang first trip namin talaga ay yung kay Ate Lourdes. Kasi nga, napakarami niya. So, ang nangyari nun, yun nga, imbis na maaga akong mapunta kay Ate Lourdes dahil magbabayad ako sa kanya at pipikapin na nga, natanghali ako dahil sa kay BDO at dahil nga dito. No? So, napaka-hassle ni BDO. So, sabi ko nga, Ate Lourdes, sorry ha, tanghali na ako kasi naman galing pa ako sa bangko, sabi niya, galing ka pala sa BDO, sana tinext mo ko, may pinasabay ako, may papasabay akong transaction. Ay ko, hindi ko naman alam, sabi ko, hindi ko naman alam na may gusto ko palang ipasabay sa akin. Hindi naman ako nagtagal ka ako masyadong sobrang tagal sa BDO at natagalan ka ako sa Bank of Commerce kasi nga, yung pag-o-open ko pa nga, nag-open ako ng checking account. Sabi niya, bakit ngayon ka lang nagkaroon ng ganyan? Yung pa sabi sa akin ni Ate Lourdes, bakit ngayon ko lang nagkaroon ng ganyan? Isipin nyo yun ha, negosyante yun. Sabi ko kasi naman Ate Lourdes, ngayon ko lang naman din siya talaga kailangan. Hindi katulad kasi ng ikaw, talagang malalakihan ng mga mo. So ako, ngayon ko lang siya kailangan. Kaya, ngayon lang din ako nag-apply. Although, kailangan ko na dati pa, ngayon ko lang siya pinush. Ngayon ko lang siya na-push kasi nga, yun nga, sa negosyo, dumadating na dun sa punto na sabi niya, dapat talaga may ganyan ang negosyanteng katulad mo. Yun yung sabi niya. Diba? So, nakakatawa si Ate Lourdes, diba? So, yan. So, thank you. At sa napawi ang inis at banas ni Mami Parks dahil kay Bank of Commerce. No? Thank you. From now on, trusted bank na natin si Bank of Commerce. Talagang for commerce talaga. Para talaga sa mga business people. Diba? Yan. So, nakakatuwa. No? So, yun. Happy lang ako kasi meron na naman akong na-unlock na milestone sa aking bilang negosyante. Imagine that. Checking nga. Magkano? Checking nga dyan, ha? Charot, yabang lang yun. Natutuwa lang ako. Kasi guys, pag-iisipin ko ang buhay ko before, ay nakikita ko lang yan sa ibang tao. Ang feeling ko kasi, kapag kami mga ganyan na yung mga tao, feeling ko ang yaman-yaman nila, parang mga big time na sila. Yun pala, dadating din ako sa panahon na hindi naman ako big time, pero
kaya pala may ganito ay dahil may purpose ang pagkakaroon ng checking account. No? So, yun pala yun. Actually, natagal na akong pinupush ni Beshi, ng best friend ko, tungkol dito. Hindi ko nga lang talaga siya magawa. Akala ko nga kasi ano. So, yun nga yung nangyari. This is supposedly BDO checking account. Pero, happy rin ako kasi mas masarap ka transaksyon si Bank of Commerce. So, sa mga taga Santa Maria na aking mga kasari, na mga nagle-level up na rin sa pagnenegosyo, at kailangan nyo na ng checking account. Punta po kayo kay Bank of Commerce, mag-open po kayo ng bank account muna, at tanong nyo po kung right away po pwede na rin kayong mag-apply ng checking account, at madali po silang kausap. Napakadali. Basta po kayo po ay talagang nothing but the truth, nagsasabi ng totoo, at talagang magiging responsable kayong negosyante o tao para sa ganito. Kasi ito po isang obligations and responsibilities. Okay? So, kaya naman, that's all for today. At mag-shoutout na tayo. Na? Yan. Na-share ko lang naman sa inyo. So nga po pala, bago tayo mag-shoutout, nakakainis po. Nainis ako ng very slight kay Ace Ice Cream. Ang order ko po ay package A and B para kay Lola Part nyo. Dahil we expecting today ay magtitinda na siya ng ice cream. Abay, nakalimutan daw po na i-deliver. Nakalimutan, i-issuehan ako ng resibo at yung main ang na-issuehan. So, todo hingi ng sorry sa akin ngayong gabi ang Ace Ice Cream Bulacan dahil nga nakalimutang resibuhan yung sa aking branch. So, hindi ko rin sure pero sabi ko doon sa Selecta na dapat supposedly Monday pa ako madideliveran, pwede na akong deliveran ngayong bukas Friday or Saturday. Dadating din po si Snow Joe, hindi magpapahuli. Imagine, 3 na ang ating i-carry na brand. Imagine that. Snow Joe, Ace, at saka si Selecta. So, yun. Si Snow Joe may deliver din bukas. No? Marami tayong ganap bukas. Hindi ko pwedeng banggitin kung sino yung mga kasi pinoprotektahan natin ang ating mga kaperahan at ang ating mga ahente na dadating na mga nagke-carry ng mga malalaking amount. So, kaya hanggat maaari po, pag ang transaction ko po, hindi ko binavlog yan, basta-basta na. Kasi nga, delikado. No? So, paminsan-minsan yung mga actions din natin, ilalagay din natin sa tama. I just shared to you guys my experience today. It is because malaki ang may tutulong nito sa mga negosyanteng katulad natin na nagle-level up. No, this could help us in our business transaction to be easier, no, and convenient. So, this is Mami Park, and let's shout out. Nagsasabing, Tindera is my proud career. Happy with Bank of Commerce. Kaya yun, grabe yung pagod ko kasi wala akong masyadong tulog kagabi dahil syempre, gabi na rin kami dito, uminom pa ang mga rainbow, no? Naka-10 step din sila at nagpaluto pa ng kung ano-ano. So, kaya naman, almost kulang-kulang 2,000 din tayo sa kanilang sales sa kanila, di ba? So, yun. So, okay, magkakaroon tayo ng mabilisang pagbati, pag-shoutout, no? Para hindi na yung sobrang dami ng shoutout natin. Okay, so, shoutout to, IZ Lizano 6976. It's been a while, Mami Park. Yeah, where you been? How are you? Kamusta ang tindahan mo? Balki-balki na ba ang orders? Sabi niya, very well said. Ikaw na talaga, malakas, Mami. Di naman, tama lang tayo, no? Siyempre, ang pangit naman nung after a year, hindi man lang tayo lumakas-lakas ng konti. So, talagang ganun. Kailangan nag-i-improve. Tapos, sabi pa niya, lakas ng power of persuasion mo. So, I do hope para doon sa mga applicable ang mga advices ko. Kasi when you say persuasion, ito yung how you affect or how you make people believe or make people believe in something that you're saying the truth. No? Ako kasi more of focus ako real talk. Kasi nasa negosyo ako, hello, hindi pwede pachu-pucho tayo dito. No? Hindi pucho-pucho na nga video natin na hindi na nga tayo masyadong ma-edit. Siyempre, doon man lang sa sinasabi natin kahit paano, nasa real talk tayo. No, yun. So, yun lang naman yun sa akin. Tapos, sabi pa niya, medyo natawa ako kasi sampal ng katotohanan niyan sa iba. Hehehe. I don't think so na magiging sampal to, ha, Ma'am Icy, no? Sorry to say, kasi imposibleng maging sampal to. Kasi ito ay katotohanan. Sa bagay kasi minsan, truth hurts. Just if ever na may man, kung sakali man. Pero wala akong intention na may patamaan dito. Kasi unang-una, ang Mami Park, I focus on the learnings that I experience, no, yung journey ko dito. Kasi nagpapalaki tayo no. Hindi po pwede talaga dito yung talagang tayo, nung parang naglalaro lang. Lalo na sa part ko na halos wala akong comfort, no? Wala ako sa comfort zone. Nasa mataas akong risk, honestly speaking. But awa ng Diyos, no? Awa ng Diyos. Napagtatagumpayan ko. Kaya nga sabi ko nga
minsan iisipin nyo ha, paano kung kayo ay gusto nyong maging negosyante pero you are out of your comfort zone. Ibig sabihin, nangungupahan ka, utang ang iyong puhunan, bread and butter mo ang tindahan, maraming umaasa sa'yo. Paano kung ganun yung situation mo and you have no other source of income or even extra income and talagang you are only depending on your sari-sari store business? How you overcome all of those stuff, all of those baggages, no? So talagang for me, nagre-real talk lang talaga ako kasi dito dapat nagmamature na tayo sa mga desisyon natin sa buhay at diskarte. So I'm just saying kung paano dapat diskartehan at magkaroon tayo ng mindset. Kung if it's applicable to you, then do it. If it's not, you think hindi mo pa kailangan, okay lang naman. Just leave it. No? Manood ka lang. Salamat, nandito ako sa channel ko. You are watching. You are trying to get some learnings. Okay yun. Diba? Goods tayo. So yun lang naman lang for me. No? More or less, wala tayong pinapatamaan dito. Ang lagi nating focus dito, learnings. No? Tatandaan nyo yan. So, thank you for the, thank you for the compliments, no? Yung persuasion. Actually, kaya nga tayo content creator, no? Influencer. Nag-i-influence tayo ng mga tao to believe us in a way of yung focus naman natin, learnings, yung reality. Yun. Yun lang yung masasabi ko doon, Ma'am Icy. So, kamusta ka na, Ma'am Icy? Kamusta ang iyong hanap buhay? Okay ka lang ba sa all right? No? So, ako, sobrang busy talaga kasi ito nga yung ating ngayon, sitwasyon. Napakarami nating trabaho at obligasyon. But anyway, shout out also to Flor de Lisa Abogado to 0429. Sabi niya, malakas ang GCash. Makukuha mo na sa kita ng GCash ang pambayad mo sa tindera mo. Dito sa lugar ko, malakas ang GCash. 20K pababa kinikita ko bawat buwan. Ang laking bagay. Nako, hopefully ma-achieve ko yan. But sa totoo lang po, today, May 9, I officially started to transact GCash na, cash in and cash out. So, congratulations to us. So, hindi ba kayo maniniwala? Nagkaroon ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 5 transaction, no? So, tatlong tig 15 pesos, isang 10 pesos, at isang 5 pesos. So, this is a total of 60 pesos ang kinita ng Mommy Park. So, napakaganda pala, no? Hopefully, mas tumaas pa to. And gusto ko din na sana nga, kahit man lang pambayad sa tindera, may maano natin, o kaya pambayad sa pwesto, makuha na natin sa kita ng GCash. So, bakit nga ba ngayon lang ang Mommy Park ipinush to? Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng, compare sa mga dati ko, ng medyo matinutinong mga tindera. So, ang kagandahan, hindi ako na-stress talaga ngayon sa mga empleyado ko, no? Hindi ako nahirapan sa training sa kay Small, no, sa ating pang-araw. So siyempre yung panggabi natin talagang magaling din, lumalaban din talaga sa galing ng kanyang performance. Kaya naman by June talaga ay magre-race na siya. So kaya ngayon I can able na to accommodate the GCash transactions kasi ang iniiwasan ko noon is napaka-busy namin, nagkukulang pa sa tao. So, kapag sinabay ko yung transaction, baka magkamali ako. Imbis na kumita ako, mas lalo pa akong malugi. So, dahil dito, lumalakas na. So, nakita ko naman na sinubukan natin. Although nakalagay talaga sa banner ko dyan, may GCash cash in, cash out ako. Dati nga, naggaganon ako, tinigil ko. Nung una, hindi malakas. Tinigil ko. Dahil nga sabi ko, naiistorbo lang ako at saka natutulog ang pera. Pero ngayon, nakikita ko na kahit papaano, kung yung sobra kong pera, dun ko nilaan, no? So, maganda rin, no? Nakakatuwa. Okay, thank you, Ma'am Flor de Lisa Abogado. So, finally, nag-GCash na tayo at naglo-load na rin tayo. So, wala lang akong smart and token text and send kasi nasira yung aking dating retailer SIM. Ang buhay ay yung aking retailer SIM ng Globe and TM. So, meron tayong load para dyan. Kasi minsan nakakainis ang tagal-tagal sa GCash mag-transaction. So, minsan tatry ko kung kaya kapag ng hindi ka network, no? Pero, yun. But, an additional income sa ating tindahan. So, nakakatuwa lang. Ricky Anuevo, shout out po, Mommy Park. God bless you always. Teresita Baron, ang galing talaga ni Mommy Park. MJOFW, shout out, Madam, ganun pala yun. Salamat ng bongga talaga. Glenn Altes 5912, hello Team Park, daming pagod. Team Park, ingat po kayo. At mainit ang panahon, more water po. God bless you. So, one of the very good thing that I received nung birthday ko is ito, yung regalo ng Daddy Park nyo na Aqua Flask tumbler na meron pang napaka-handy niya. At talagang I'll make sure na well hydrated ako dahil dito masarap uminom kasi yung yelo mo na nilagay almost 8 to 12 hours tumatagal siya talaga. So kaya minsan pag umuwi ako may yelo to tapos may tubig. Pagising ko sa umaga
bago ako pumunta dito sa store, meron pa rin siyang yelo. O, di ba, bongga? So, sulit kahit mahal. No, sulit naman. So, I think na mag-i-invest ako ng ganyan para sa mga bata sa susunod na pasukan. So, yun lang. So, maraming salamat, Ma'am ng Glenn Alpest. Okay, next would be, regalo sa akin ni Daddy Park yan, guys. Next would be user-KN6Q4SE4F. Hello, Mommy Park. Maria Concepcion Bueva 9520. Hello, ma'am. And then Bethalia 2990. My mentor pagdating sa strategies sa sales, sabi ni Bethalia. Ayan. Tapos Leia, ano yan? Leia May Sumigin 3702. Natuto na naman ako, Mami Park. Thank you po. Ellen Pilar, second. Ingat palagi, Mami Park. Always watching. God bless. Ayan. Tapos ang first I see Dorothy Joy Cruz na una rin. Hello, Mami Park. Ayan, nabasa ko yung mga comments niyo this morning. So sabi ko, hindi pa ako magbablog kasi magbablog dahil nga I'm too busy. Kaya ngayon ko po kayo na shoutout. Shoutout po sa inyong lahat. At mag-shoutout din po tayo dito sa ating another video na yung sa bagong brand ng ice cream, which is nga yung ating Selecta na sana hopefully dumating bukas or sa Sabado. Pinakamatagal Lunes kasi Monday talagang schedule nan. Winnie 07, hello. Beliana Santos, gandang umaga, Mami Park. Sabi niya. Agatha Flores and Teresita Baron, Ricky Anuevo, Ellen Pilar, and Rowena Ramones. Sabi niya, Ohio Idol, musta ng branch mo? Finish na ba? Happy si Mami. Bukas po ay magdadala po tayo ng mga ano doon. Kasi bukas po darating yung Ace Ice Cream. Hopefully ha, kasi nakalimutan nga ni Ace na resibuhan. Yung main lang ang naresibuhan. So, Ohio po means hi, hello sa Japanese, no? Sabi ko, mabuti naman po ako, hindi ko masagot ng ano kasi hindi ako masyadong magaling sa ano talaga sa Japanese na pagsasalita. But thank you, no? Thank you very much sa inyong ano. Soon ay makikita na natin ang journey. At may bigas na po kay Lola Park. Basta i-update ko po kayo, no, sa mga susunod na araw. So this is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career. And thank you everyone. Bye! Mwah!